Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga benepisyo sa kalusugan ng pakwan. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang pakwan ay isang nakakapreskong prutas na puno ng malusog na bitamina. Ang pakwan ay isang masarap na prutas na naglalaman ng maraming sustansya, mababa ang calorie at walang taba. Maaari mong kainin ang lahat ng bahagi ng pakwan kabilang ang balat at mga buto. Ang pakwan ay humigit kumulang 72% na tubig. Ang bawat makatas na kagat ay may malaking antas ng bitamina A, bitamina B6 at bitamina C, maraming lycopene, antioxidant at amino acid. Ang pakwan ay naglalaman pa ng katamtamang dami ng potasa. Ang mga amino acid ay ang pangunahing block ng gusali para sa protina, at ang protina ay ginagamit sa halos lahat ng mahahalagang function sa katawan. Ang pakwan ay naglalaman ng ilan sa pinakamataas na antas ng lycopene ng anumang uri ng sariwang prutas. Ang lycopene ay isang phytonutrient, na isang natural na nagaganap na tambalan sa mga prutas at gulay na ginawa upang palayasin ang mga pag-atake ng bakterya, fungi, o mga virus. Ang ilang mga pag-aaral ay nagmumungkahi na ang mga phytonutrients ay malamang na may mahalagang papel sa katawan. Ang lycopene ay ang pulang pigment na nagbibigay ng kulay sa mga pakwan, kamatis, pulang suha at bayabas. Ang isang tasa at kalahati ng pakwan ay naglalaman ng mga 9 hanggang 13 mg ng lycopene, 40% na mas maraming lycopene kaysa sa mga hilaw na kamatis. Sa maliliit na pag-aaral sa mga selula ng tao at hayop, ang lycopene ay nauugnay sa kalusugan ng puso, kalusugan ng buto at pag-iwas sa kanser sa prostate. Para talagang ma-maximize ang iyong lycopene intake, kailangan mong hayaang ganap na mahinog ang iyong pakwan. Ang mas mapula ang iyong pakwan ay nagiging mas mataas ang konsentrasyon ng lycopene. Ang beta-carotene at phenolic antioxidant content ay tumataas din habang ang pakwan ay hinog na. Sa oras na ito ay ganap na pula, ang prutas ay isang mahusay na mapagkukunan ng phytonutrient. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang mga pulang bahagi ay ang tanging mahusay. Maganda lahat ng parte ng pakwan. Maraming sustansya sa kabuuan. Kabilang dito ang puting laman na pinakamalapit sa balat, na naglalaman ng higit na amino acid na citrulline kaysa sa laman. Ang citrulline ay isang amino acid na nagko-convert sa amino acid arginine. Sa mga lab dish, ang arginine ay tila nagpapasigla ng nitrous oxide, na maaaring magpababa ng presyon ng dugo. Natuklasan din ng mga kamakailang pag-aaral na ang mga buto ng pakwan ay puno ng iba pang mga sustansya, lalo na kung sila ay sumibol at may kabibi. Ang mga ito ay mataas sa protina, magnesyo, bitamina B at mabubuting taba. Ang pakwan ay maaari ding maging lalong mahalaga para sa matatandang babae. Natuklasan ng isang pag-aaral na inilathala sa menopause na ang mga babaeng postmenopausal, isang grupo na kilala na tumaas ang aortic stiffness, na kumuha ng watermelon extract sa loob ng 6 na linggo ay nakakita ng pagbaba ng presyon ng dugo at arterial stiffness kumpara sa mga hindi umiinom ng watermelon extract. Iniuugnay ng mga may akda ng pag-aaral ang mga benepisyo sa citrulline at arginine. Ang lycopene ay isang inhibitor para sa iba't ibang mga proseso ng pamamaga at gumagana rin bilang isang antioxidant upang neutralisahin ang mga libreng radikal. Ang mga pakwan ay nakakatulong sa pangkalahatang hydration, at iyon ay isang magandang bagay. Sinasabi nila na makakakuha tayo ng 20 hanggang 30% ng ating mga pangangailangan sa likido sa pamamagitan ng ating diet lamang, at ang mga pagkain tulad nito ay tiyak na nakakatulong. Bukod pa rito, ang kanilang katas ay puno ng magagandang electrolytes. Makakatulong pa ito na maiwasan ang heat stroke. Ang pakwan ay naglalaman din ng fiber, na naghihikayat sa isang malusog na digestive tract at tumutulong na panatilihin kang regular. Ang isang tasa ng pakwan ay naglalaman ng halos 1/4 ng iyong inirerekomendang pang-araw-araw na paggamit ng vitamin A. Tulad ng iba pang mga prutas at gulay, ang mga pakwan ay maaaring makatulong sa pagbabawas ng panganib ng kanser sa pamamagitan ng kanilang mga katangian ng antioxidant. Sa lab dish at pag-aaral ng hayop, binawasan ng lycopene ang paglaganap ng selula ng kanser sa prostate. Ang pag-inom ng watermelon juice bago ang matinding ehersisyo ay nakakatulong na mabawasan ang susunod na araw na pananakit ng kalamnan at tibok ng puso.
Ang citrulline ng pakwan ay maaari ring makatulong na mapabuti ang pagganap ng atleta. Ang mga kalahok sa pag-aaral na umiinom ng citrulline supplement ay nakakita ng pinalakas na performance na may higit na power production sa high-intensity exercise tulad ng pagbibisikleta at sprinting. Ano ang mangyayari kung kumain ka ng sobra ng watermelon? Kung kinakain sa makatwirang dami, ang mga pakwan ay hindi dapat gumawa ng malubhang epekto. Gayunpaman, ang mataas na antas ng pagkonsumo ay maaaring magdulot ng ilang kakulangan sa ginhawa. Halimbawa, ang pagkonsumo ng higit sa 30 mg ng lycopene araw-araw ay maaaring maging sanhi ng pagduduwal, pagtatae, hindi pagkatunaw ng pagkain at pagdurugo. Ang pagload sa mga pagkaing makapal sa tubig tulad ng pakwan ay maaaring maging kaakit-akit para sa mga naghahanap ng pagbaba ng timbang dahil tinutulungan ka nitong mabusog. Ang pagkain ng mas maraming prutas at gulay ng anumang uri ay natural na nakakatulong na bawasan ang pangkalahatang mga calorie ng diet. Ang mga taong kumakain ng mas mataas na dami ng prutas at gulay ay karaniwang may mas malusog na timbang sa katawan. Gayunpaman, hindi ko inirerekomenda na kumain lamang ng pakwan. Ikaw ay magpapayat, ngunit ang timbang na iyon ay halos kalamnan. Ngunit kailangan pa rin mag-ingat lalo na yung mga mahilig sa pakwan. Kahit na ang sugar ng pakwan ay natural, ang pakwan ay medyo mataas pa rin sa sugar. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.